Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man. Mag-start na po tayo. Sa mga bagong join sa atin pong live stream, minihiling ko po kung nais nyo pong ng free handout, mag-share po kayo. Meron po akong ipapamigay na pwede nyong i-print and then balikan yung video na ito. May mga blank sheets po doon. Pwede nyo pong ituro at habang tinuturo nyo, may sasagutan po yung mga estudyante. Yun po ay student workbook. And ito po ay naumpisahan ko na rin na gawin Taglish at saka English version ng isang book. So, ilalunch natin siya as soft copy first. Kapag nakahanap tayo ng sponsor ng book or advance payment sa book, and then tsaka tayo magpa-print sa printing press. Sa mga may gusto ng hard copy. Kala ko ayaw magpindot. So, dito po tayo sa Chapter 1, Introduction to Eschatology. Under this is Roman numeral 1, Definition of Eschatology. 14 ways to define what is eschatology. Nakalimutan ko i-record, no? Mag-record lang tayo. Recording in progress. Palakihin ko lang ulit ang ating presentation. Sa mga bagong manonood po, yan, thank you po. I-share po natin ang ating pong live stream sa mga church members po natin or church leaders para ma-encourage po sila or malaman nila kung ano yung patungkol sa eschatology or about the last days. Meron silang idea. So now, ang ating pong subject is Eschatology 101, Theological Perspectives on the Last Days. So, dito po tayo ngayon sa Chapter 1, Introduction to Eschatology. Under this is the Roman numeral number 1, Definition of Eschatology. And, ngayon ko lang din po isi-share itong 14 ways to define. Actually, pag sinabi mong definition or i-define mo o bibigyan mo ng kahulugan sa Tagalog or meaning, ang isang subject na nais mong bigyan ng definition, lalo na sa mga nag-thesis o kaya doctorate dissertation, isa to sa magandang way na mag-define. Bibigyan ko kayo ng idea, this unique way how to define a subject. So, i-define natin ngayon yung subject na eschatology. So, there are 14 ways to define any subject. But dahil ang subject natin is eschatology, come on, let's start. First definition, ito yung pinaka-importante na pag-define. So, yung tinatawag na etymology. Well, let me read this muna po pala. Now, there is no one size fits all. Walang iisang definition ng eschatology. So, because, ito nga, let's face it, the lastings, yung salitang lasting, are far from straightforward. It's like trying to describe a movie without giving away any spoiler. Parang nagpalabas ka ng movie, tapos hindi mo alam kung ano mangyayari. You want to know how it ends, but it's packed with twist and turn, kaya lumilikot yung isip natin. So instead of just sticking to a single definition, I'm going to shake things up and give you 14 ways or different ways to understand eschatology. And by the time we finish, you'll have a more colorful, comprehensive view of this subject, yung eschatology. And who knows, you might be even start to look at the world around you a little differently. Para mag-iba yung atin pong pananaw pagdating sa salitang eschatology, ano po. At yung mga view natin, kasi masyadong dogmatic sa mga views, di ba po? So, ito yung mag-iiwas sa atin sa mga ganong kaisipan. And, at the end of this adventure, I'll offer up my own biblical take on eschatology. Meron din akong self-definition dito to tie everything together. So, buckle up and let's dive into these 14 ways to define eschatology.
And it's going to be a fascinating ride. Kaya ito ay isang journey. So number 1, etymological. Pag sinabi mong etymology, halimbawa ang salitang lamesa, saan nagmula yung salitang lamesa? Kung ito ba ay may root word or yun na mismo. So actually, ang mesa, yun yung hapag. La is the hapag. Ganon. Kaya ang salitang lamesa ay hindi Tagalog. Ang lamesa ay Espanyol. La mesa. Kaya nga merong lamesa dam. Ang Tagalog ng lamesa ay hapag-kainan. So, etymology means ano ang pinagmulan ng salitang eschatology. So, 2 words siya, eschatos, at saka yung logy ay logos. So, eschato, logos. So, eschatology. Ibig sabihin na eschatos ay final or last. And yung logos, it means word study or kaya discourse. So, together, when we combine the 2 words, so 2 words siya, no? Isang root, it means the study of last things. Ano man yung bagay na mangyayari sa huli o katapusan, sa dulo, yun po ang ibig sabihin ng eschatology. So, yun yung etymological definition. And one of the best way to define is etymological definition. Meron ding mga challenging na words na kailangan ma-define natin kung ano yung etymology nun para hindi tayo malito at hindi magkasalubong yung paniniwala natin. Halimbawa, yung salitang religion. What is religion? So, before ka mag-define ng, ang religion kasi ganito, hindi ka maliligtas ng religion. Ang kailangan relasyon. So, ano nga yung religion? Di ba? So, aalamin mo yung history, kailan lumitaw yung salitang religion. Religion ba ang salita sa Greek or original sa Bible na salita? Pag nabasa mo ba yung salitang religion, halimbawa sa James chapter 1, verse 23 or 24, sabi niya doon, the pure religion. Kayo na lang po tumingin. Pag binasa mo ba yung salitang religion doon, sa Greek word ba ay religion din? So, pag tinignan mo, ay, hindi naman salitang religion, treskeia. So, hahanapin mo na naman kung ano yung pinaka-etymology ng treskeia. So, magkaiba pala sila sa salitang religion. So, ano naman yung salitang religion? Saan yun hinugot? Anong ancient language pinagmulan nun? Then, malalaman natin na ito ay galing pala sa dalawang salita na re means again at ligare. Yung ligare ay galing sa salitang binding. At yung binding na yon in context, ginagamit yung ligare na yon in binding a law. Kapag nagbabind sila ng isang mga batas, para bagang gumagawa sila ng isang konstitusyon. So, ibinabind uli para magkaroon ng kaayusan. Religare. So, ang religion, it is binding us to a set of ceremony. Yun yung ibig sabihin ng religion. Kaya nga, ang sabi doon sa James chapter 1 na ang tunay daw o ang dalisay na relihiyon ay hindi, pag binasa mo yung Greek naman ay treskeia. Ang salitang treskeia naman ay Greek. Ang ibig sabihin nun ay external ceremony. Hindi siya worship na internal worship. External ceremony, halimbawa yung pag-offer ng mga bulaklak sa templo, ng pera sa loob ng templo. So, yun yung ibig sabihin ng treskeia. In connection sa James, pag sinabi doon, the pure religion, ay yung tumutulong sa balo, at saka sa mga ulila. Meaning, yung treskeia o ang seremonya ng tunay na pagsamba ay hindi lamang sa loob ng church or iglesia na magpapakita ka na nagbibigay ka sa loob, kundi yung magtutulong ka sa labas sa mga balo at saka sa mga ulila. So, hindi yung set of rules inside the church. So, yun yung treskeia at saka kaibahan ng definition ng religion, di ba? Parang magka-connect pero magkaibang sense at magkakaroon ka ng enlightenment. Yung pala ibig sabihin nun. Kaya hindi, kapag sa usaping definition, ano ba ibig sabihin ng ganito? Ano ba meaning mo sa ganyan? Ang importante is, kailangan alamin natin yung etymological definition. So, ang etymological definition ng eschatology is study of the last days. Galing ito sa salitang Greek na eschatos at saka logos.
Eh yung re at saka ligare, it is a Latin word. At ang Greek nun, in context of James chapter 1 is threskia. Galing po yon sa salitang Greek. So, mga examples lang yon, no? And dito, sa ikalawa natin, 14 yan, marami yan. Mag-take notes kayo. Screenshot nyo na lang. Lexical. Ang ibig sabihin naman ng lexical, gagamit ka ng Hebrew o kaya Greek or Aramaic kung anong translation na originally saan galing yung word na yon. O, halimbawa, sabihin natin, kung ang salitang last days, end of days, last things ay mababasa sa Hebrew, anong salita yun sa Hebreo? Ano ibig sabihin niya? Paano ito na-apply? At sa Greek naman, ano naman ibig sabihin niya sa Greek? At yun po yung lexical. Greek lexicon ang hinahanap po kaya Hebrew. So, yun yung tinatawag na lexical. Titingin ka ng dictionary. No? At so sa Hebrew, syempre Hebrew Old Testament po, ang Old Testament ay Hebrew na isulat. Ang ibig sabihin ng end of days or latter days ay acharit hayamim. Kaya hayam kapag day lang o yam. Yung hayamim na yon, ha means the, yam, Y-O-M yan kapag separate. Yom is day and im, ito yung plural word. Kaya the days. Okay? Ha, da, yom means day, M-I-I-M. It pluralizes the word. Kaya yung Elohim, plural siya, but not absolute plural. Yung Elo ay singular ng God, pero Elohim ang pangalan ng Diyos. Therefore, it is not absolute na singular talaga or absolute plural, but uni-plural, nagkakaisa. So, ganun din tong acharit ay hayamim or end of days. Yun naman yung lexical definition niya. And sa Genesis 49:1, sabi niya, gather yourself together that I may tell you which shall I befall you in the last days. Okay? So, yun yung sinasabi sa Genesis 49. Merong sinabing, shall befall you in last days. So, hindi ibig sabihin, nakita natin yung salitang last days in context, tinutukoy na dun yung katapusan na ng mundo. So, kailangan alamin din natin yung context niya. But, makikita mo yung salitang last days, ano? Sa Daniel, go thy way till the end be. So, yan ay kets. Ibig sabihin ng kets ay end. Yung salitang end, eto, mas malapit sa ang tinutukoy ditong go thy well till end be. Yung end dyan ay sa mga hinaharap talagang panahon. So, may kinalaman ang Daniel kasi so, mostly itong chapter 12. It's all about the coming again of the Lord for the Israel. Kaya, yung end na salita dyan, mas dikit pagdating po sa tinutukoy na eschatology. At sa Greek naman, yung New Testament, basahin natin. So, tulad ng binanggit natin kanina, eskatos. Pero hindi lang basta eskatos. Pag sinabi mong last days or eschatology or end of days or anything na patungkol sa hinaharap or yung prophetic na tinutukoy natin, hindi lang eskatos ang meron. At yun ang kagandahan ng lexical definition. So, maliban sa eskatos, yung binasa natin kanina, that means last or final, in Hebrew chapter 1 verse 2, mababasa natin yung salitang eskatos dyan in Greek. Had in these last days spoken unto us by His Son. So, yun yung isang example na verse ng salitang eskatos. Meron ding tinutukoy na sintelia. Sintelia. So, or sunte, wala kasing pinaka-wide dun parang SU. Pero ang medyo titigasan mo ng letter I, kaya sintelia. So, completion or consummation ang ibig sabihin niyan. At sa Matthew chapter 24 verse 3, what shall be the sign of your coming and the suntelia of the world? Yun naman yung, or consummation, or completion, o yung katapusan, hangganan. So, sintelia. Kailan magaganap? Yun ang ibig sabihin nun. Yung context ng Matthew 24, kasi nagkwento nga si Jesus Christ. And, kairos, ibig sabihin, appointed time, kairos.
So, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. So, the time, yung time na dito na time is fulfilled is the appointed time is at hand, or the kingdom of God is at hand. So, yan po yung mga words na ginagamit sa Bible, lexical definition. Itong dalawang inuna ko, very important ito pagdating sa pagdi-define. Kaya, every time na meron kayong kausap, tas medyo hindi kayo nagkakaintindihan, so kailangan, alamin nyo muna talaga para magkaintindihan at magkaunawaan kayo kung ano yung etymological at saka lexical definition. The next, stipulative. Ano ibig sabihin ng stipulative? Yung salitang stipulative, it refers to a specific kind of definition ayon sa writer or speaker. Naka-context yon, where a word is being used in a way that is different from its ordinary or standard definition. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi ibig sabihin na may nakita kang end ay patungkol yun sa last days, tulad ng Genesis sa Hebrew na binasa natin. Ano po? Na example kanina sa Genesis chapter 49 in compare sa Daniel chapter 12. So, magkaiba yung salitang end doon. Kaya sa stipulative, ito yung magsasala kung ito ba ay may kinalaman sa subject natin or wala. So, kung wala, iwanan natin. Huwag tayong mag-focus doon. So, eschatology refers to the theological study that interprets biblical passage concerning the ultimate destiny of humanity and cosmos. Cosmos, kasama kasi heaven. Kasama yung heaven doon, angelic being. So, anything above. Kaya nga nakalagay sa Mark 13 or 31, di ba? Na heaven and earth will pass away, but thy word still remain. So, may magre-remain, may eternal. At sa Revelation chapter 21, may nakalagay din doon na first heaven and first, yung naunang heaven at saka earth ay wala na. So, merong new heaven and new earth. Kaya, titignan natin kung paano i-define yung salitang end na yan o yung iskatos na yun. So, ang interpretation, ito po, ay aalamin natin kung ano yung mga biblical passage and then titignan natin yung ultimate meaning and contextual study kung pasok ba yan sa pag-aaralan, then tsaka tayo mag-theologize at i-connect natin sa mga supporting verses. Kung ano yung, para maunawaan natin yung plano ng Lord, kung ito ba ay kasama sa grand plan ng Lord patungkol sa salvation ng humanity. So, dito naman po sa Genesis 6:13, halimbawa, meron ding end dito na sinasabi na, and God said to Noah, the end of all flesh is come before me. So, kung titignan mo, di ba, parang ganun din sa last days, katapusan ng lahat ng flesh, kasi magiging incorruptible body tayo eh. So, connected ba ito sa end of days na tinutukoy sa eschatology na pag-aaral natin? So, kailangan mo ng stipulative definition para masala natin. So, dito sa 6:13, bagamat end of days nga ito ng flesh, nung panahon ni Noah, for the earth is filled with violence through them, and I will destroy them with the earth. Kasama yung earth, madi-destroy, di ba? So, ito ba ay kasama sa end of days na tutukoy natin sa eschatology in compare sa Daniel 8:19, ang sabi doon, and he said, behold, I will make thee know what shall be in the last end of the indignation, for the time appointed, the end shall be. So, may kinalaman ba ito sa last days na muling pagbabalik ni Jesus Christ? Or ito ba ay tumutukoy sa unang coming niya, which is yung incarnation o nung dumating si Jesus Christ as a human? So, importante talaga yung tinutukoy na stipulative definition. Next tayo. Yan. So, ito, medyo bibilisan na natin ng konti. Sa precising definition, it means para hindi maging vague or ambiguous yung meaning, so magpi-precise ka na. Ito na yung fi-filterin mo. Aalisin mo na yung
wala namang kinalaman to sa eschatology na verse, bagamat may salitang end of days. Kasi, pag ako po kasi nagre-research, tinitignan ko sa search engine, halimbawa, worship. Saan unang binanggit yung worship sa Bible? Binanggit ba ito sa Genesis? Uunahin ko sa Pentateuch. Then, sumunod sa mga historical, and then sa Psalms. At pagkukumperin natin kung naulit ba ito o hindi, anong teksto. So, nababawas-bawasan siya, depende sa precising definition natin. Kung may kinalaman ba yun sa study mo o hindi. So, yun ang kagandahan ng precising definition. And eschatology is systematic theological study of end-time events, including the second coming. Para ma-precise natin, tutukuyin mo yung salitang second coming, resurrection, judgment, the millennium, new heavens, and new earth. At yung theoretical definition, isa rin ito sa kind ng pagdidefine. But, sa secular world, ginagamit ito. Pero pagdating sa eschatology, ay mahirap itong gamitin. Alam niyo bakit? Because eschatology has no theoretical definition. Why? Because study of last days must not come up to a theory lang. Because eschatology is deeply rooted in the belief that history is linear and theological. Teleological, ibig sabihin ng teleological ay may purpose, may meaning, yung end. No, may goal kung bakit nangyayari from history up to now, bakit may mga gantong nararanasan natin, bakit may church na hindi naman basta lang lumitaw. So, bagamat linear, meron siyang teleological or purpose. Why the church exists, why these happenings exist, bakit nagkakaroon ng matinding taggutom, ng bagyo, bakit natuyo yung Euphrates River, di ba? So, merong teleological or purpose. So, culminating in God's ultimate plan for creation. Di ba po? So, as revealed through prophecy and Christ's return, it integrates divine sovereignty with human responsibility in the unfolding redemptive history. Pinapakita ni Lord na talagang totoo yung Biblia. And huwag tayong masyadong matatakot sa mga ganoong bagay tulad ng ginigera ng Israel ngayon. Nung dati, pinagmamalaki nila na hindi tatagos yung mga missile dahil meron silang tinatawag na Iron Dome. Bakit ngayon? Pinapasok na because it was written. It is already coming into fulfillment, but hindi man ito yung final fulfillment, but this is unfolding as an introduction na walang imposible o hindi imposibleng mangyari yung nakarecord sa Biblia sa hinaharap. Di ba po? Ngayon nga nangyari sa hinaharap pa kaya. So, yun ang ibig sabihin. Kaya, yun yung hindi mo pwedeng sabing theory lang. Baka dumating na si Jesus. Wala na tayong hinihintay, dumating na siya. Diba? Ganun minsan. Kaya nga nandito na yung body niya, tayo na yun yung church. O diba? So, yung head natin nandun, nakaupo na siya. Sometimes yung ibang mga belief ay ganoon. Or yung mga naghahanap naman ng, hindi, may physical. And then maghanap sila ng physical. Merong isang influencer na viral yung kanyang turo. Biglang sasabihin niya, siya na lang si Kristo. Meron na siyang mga diehard fan. Maaakay siya. At kung yumaman na siya, madali na siyang makaakit. Magpa-free theology lang yan, no? Di ba? Magpalapad lang yan sa Korea, o kaya sa Japan, o kaya sa Hawaii, na gagamitin niya yung pera because money is even a power, di ba po? It could buy friend niya, Then, next tayo is biblical definition. Isa sa importanteng definition is biblical definition. So, derived or directly na mababasa mo sa scripture. So, ang eschatology, it refers to God's plan for the culmination of human history. Culmination means yung end or pinaka-highest peak ng plan ng human history. And the restoration of all things through Jesus Christ. Siyempre, nilikha tayo sa mundo, perfect yung Eden, and then ibabalik tayo ni Lord sa ganong uri din ng sitwasyon. Yung Eden na yon na nawala sa ating heart na hinahanap-hanap natin ngayon. Whether you believe in Christ or not, naghahanap ang tao ng tinatawag na Eden. Iba nga lang ang pangalan nila. Every religion has their Eden or paradise. At isa sa parang general term doon ay yung tinatawag na utopia. Utopia. Mark the word, utopia. Lahat, kahit mga atheists, they are looking for a utopia.
Ang ibig sabihin ng utopia, U means good. Topia is a place or ground or a topography. So, yun yung utopia na hinahanap. Whether it is spiritual grounds na nasa heaven or here on earth, dahil nga, ito, i-restore nga ng Lord ang earth, di ba? Ay, yun yung hinahanap ng tao, utopia. Where there is love, peace, harmony, serenity, provision. Yun yung utopia nila. Whether they believe in God or not, meron silang utopia. Bakit may utopia sa kanilang isip? Siyempre, galing tayo kay Adan lahat eh. And yung instinct ng peace and Eden na minana natin mula sa pagkakalikha kay Adan ay na-inculcate, na nanatili sa isip natin yung instinct, dala-dala natin sa ating mga genes na doon tayo galing at yun yung hinahanap natin. That's why sometimes, di ba, pag halimbawa, magulo sa inyong tahanan, sa compound nyo, maingay si ganito, parang gusto mong lumipat. Bakit? Kasi naghahanap ka ng peaceful ground, naghahanap ka ng utopia. So everyone is looking for a utopia, but only the Bible talks about the utopia na talagang reliable, di ba? Yun nga lang salitang Garden of Eden. Tigris, Euphrates, and Gihon and Pishon. 'Di ba? Yung Tigris and Euphrates nandun sa ano po, nasa Iran. And talagang reliable ang Bible. So either kung saan man lugar doon, but it was lost because God already taken it out, 'di ba po? And doon niya tayo ibabalik. Kaya yung long desire ng tao, whether you believe in God, nandiyan yan sa genes natin, nananalaytay, we are looking for this kind of utopia. And the Bible tells what is the biblical definition ng utopia na yon. It is called heaven. Amen? It is called paradise, kung sa earth. And even yung New Jerusalem nga, yung heaven, bababa nga sa lupa. Kaya nga ang prayer na tinuro ni Jesus Christ, sabi niya, let your will be done on earth as it is in heaven. Kaya sa Revelation chapter 22, di ba, may bababang bagong Jerusalem. At yun, even sa mga palabas sa Hollywood, ganyan din ang ginagawa nila, no? Nagpapalabas sila ng isang lugar kung saan ang final destination ay maliwanag, maganda. Kahit kung mapanood niyo yung Lord of the Rings, o di ba? Sila Frodo, yung mga kasama niya, doon sila pumunta doon sa safe haven. Haven means a port, a place where there's a rest from sa gulo. Wave, ganon. So, yun, safe haven ang tawag doon. At sa Revelation 21 verse 1, I saw a new heaven and new earth. For the first heaven, the first earth were passed away. Matthew 24:30-31, and then shall appear the Son of Man in the heaven, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. So, yan yung biblical definition. At if you want to define anything, punta tayo sa Bible. What is love? Diba? Sabi sa 1 Corinthians, defined talaga. Literal. Kaya pag nakakalimutan mo kung pag-ibig pa bang nararamdaman mo sa kapwa mo o hindi, ang sabi doon, love is, unang-una nakalagay, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not puff up. Diba? So, hindi siya natutuwa sa mga mali. And love is eternal. Endure all things. Ang dami nga eh. So, ang the best definition talaga sa Bible. What is worship? So, we can define, but ang pinaka-best talagang definition is sa Bible. Amen po ba? So, yun yung biblical definition. And theological definition naman, yun yung gagamitin mo na sa theological process. So, formal definition in theology is a branch of Christian theology. Eschatology is a branch of Christian theology. So, maraming branches. Parang sa science, di ba? May what is ganito, anatomy, isa lang sa mga branch yon. So, sa theology din, may mga branches din siya at isa doon ang eschatology. Sa mga nanonood, mag-type nga tayo ng isang branch ng Christian theology na alam natin, na may logy yung dulo. Sige nga, kung alam natin yung mga different branch ng theology na napag-aralan natin. So, magandang gabi po sa mga manonood natin sa atin pong live stream.
hinihiling ko po na i-share po natin ito. Napakaganda po ng ating topic ngayon. Supposed to be ay wag ma-miss ng ating pong mga kaibigan, kasamang worker, friend na pastor. I-share po natin ito sa kanila, sa mga group chat natin. Para hindi magkalituhan din pagdating sa mga aral, alam natin iproseso yung definition lang. Iisang word pero ang daming ways to define. And siya nga pala, these are 14 ways to define. So, biblical na tayo. Number 7 is theological. It's a branch of Christian theology concerned with the doctrines about the ultimate purposes of final outcomes of God's redemptive work, such as, yun nga, resurrection, judgment, eternal life, kung ano-ano. Yan, tama po. It's a branch of Christian theology, ang bibliology. Sir Jimmy, and Christology, tama po. Senahoy. Hindi ko po naintindihan yung name nyo. Soteriology, yes, about salvation. So, next tayo. So, yun yung mga theological definition and isa sa mga branch ang eschatology. Operational definition, meaning, ito yung madalas na ginagamit technically sa isang culture or lugar. No? May mga terms kasi na ginagamit yan madalas, so sa lugar na yan or ganito. Yun yung tinatawag na operational definition. A definition based on how it is practically applied. Halimbawa, ang church, no? Ang salitang church, it is practically applied, but as, halimbawa, tara punta tayo sa church, but ang tinutukoy natin is yung building. Practically applied, ang tawag doon sa definition na yun ay operational definition. Kasi, sa isip natin, yun yung operation ng salitang church. But, biblically, ayan, medyo maraming tatamaan dito. Biblically, walang salitang church talaga na tumutukoy sa building. Okay? Kaya minsan sabi, bakit, pastor, bakit ka ang pastor tawag sa'yo? Wala ka naman church. Nasa bahay ka lang. Yung mga miyembro mo sa bahay lang. Bakit ano ba ibig sabihin ng church? Yung building ba ang church? Di ba? Kahit yung mga miyembro mo nasa bahay, church pa rin yun. Philemon chapter 1 verse 2, di ba? Nagkakatipon sa inyong, ang iglesia nagkakatipon sa kanilang tahanan. O, diba? Kung building yon, di nagkatipon na yung maraming building sa loob ng tahanan, di ang lalaking church naman nun. Mga lupon ng taong tinutukoy sa church. That's why, ang church ay hindi din talaga dapat, hanggat maaari, no, tinuturo ko ito sa mga estudyante ko. Sa Bible School, sa ICOMATS, even dito sa platform natin na, hanggat maaari, iwasan natin yung salitang church mo, church ko, church natin, church nyo, kasi walang sa atin dyan. It is all church of the Lord. Kaya nga wala ka mababasang church mo, church ko. Ang tawag doon, operational definition. No? Naging norms na siya, na ipasa sa atin, namana natin, kapag, mostly, halimbawa, bibigyan ko kayo ng example, tanungin nyo mga members sa church. Kahit yung ibang mga pastor, tanungin nyo, minsan, pag pinatagalog mo sa kanila ang salitang church, ang number 1 nilang sagot, sige nga, i-type nga natin, anong number 1 na sagot ng tao kapag, ano ba sa Tagalog ng church? I-define natin. Translate pala. Translate muna bago define. Ano sa Tagalog ng church? Type nga natin. Parang experiment daling din natin ito, no? Experiment. Sa mga nanonood, i-type natin, ano ang Tagalog ng church? Define natin. Maghihintay ako dito ng sagot. Kadalasan na sagot natin. Halimbawa, mga kabataan. Tara, punta na tayo sa church. Anong church? Ano ba sa Tagalog ng church? Ang sagot talaga dyan, number 1, 90%. Kung hindi 90, 95, ganun. Talaga as in, ang Tagalog sa kanila ng church ay simbahan, which is wrong. As in, 100% wrong. Pag operational definition, maaari, tama, right? Kasi naging norms. Kasi yun yung daily usage. Pero biblically, theologically, talagang hindi. So, kaya
palait ng konti yung atin pong definition. Nagsimula sa etymological kung saan hinugot yung salitang ginagamit niya. O ano bang etymological ng salitang church? Actually, kahit yung salitang church, hindi siya in a biblical ground talaga. Kaya maraming mga church ngayon, they are not using the word church. Alam nyo ba? May mga dogmatic din ng mga pastor, they are not using the word church. They use the word ecclesia of the Lord. Ganon sila ka-dogmatic. Kasi naging parang somewhat para sa kanila operational or light yon. Kasi ang salitang church ay kirk. Galing sa salitang kirk o kuryakon, 'di ba? Na may sa salitang Lord, pero hindi pa rin makuha doon. Kaya sa kanila ecclesia. Kaya mas malapit yung salitang Tagalog na iglesia sa salitang ecclesia rather than sa word na church. As in, mas malapit ang salitang iglesia sa original na ecclesia kaysa sa salitang church. Opo. Kaya dito, mali talaga yung salitang simbahan na Tagalog ng church. Kasi yung simbahan, yan yung building. Tama yon. Pero yung church, hindi yung building. Yung pumupunta doon, sila ang church. At try nyo, lahat ng salitang church sa English, hanapin nyo sa Tagalog. And challenge ko sa inyo, hanapin nyo ang salitang simbahan sa Bible, back to back, wala kayong mababasa. Alam nyo po ba yun? As in, wala. Walang salitang simbahan sa Biblia. Kaya yung salitang simbahan pa lang, it is, ang tawag doon, non-biblical. Hindi unbiblical, non-biblical. Ibig sabihin, ng non-biblical, hindi mo siya mababasa word by word. Kasi wala naman talagang parang templong pang-Kristiyano o simbahan doon. Okay? So, yan po. Yun yung operational. And then, persuasive definition is a type of definition that is intended to influence the listener or reader's attitude toward a term by framing it in a particular way. So, ayun. Ganun ang ginagawa ko sa salitang church. Ang tawag doon ay persuasive definition. I'm persuading you that whenever you use the word church or yan, tama, yung church, you don't have to mean it as the building. Okay? Tara, punta tayo dun sa house of worship. Yan yung mga magandang term. Sanctuary, yan yung biblical na term, 'di ba? Sabi nga ni sanctuary ang tawag ni David doon sa tabernacle. Kung yan man ay isang separate talaga na building, sometimes they're calling it as a worship center or a chapel. Kung mukha siya talagang kapilya, maliit, mukhang simbahan, chapel, di ba? So, maraming pwedeng itawag sa atin pong pinagdarausan na pinagsasambahan. Sa Tagalog, oo, simbahan. Punta tayo sa simbahan. Pwede nating Tagalogin na simbahan. Pero ang problema, yun nga, di ba? Pag sinabi mong simbahan, pupunta ka lang sa lugar. Pero ang maganda, bahay, sambahan. Kung saan, ang focus mo, pupunta ka ron, hindi para lang magsimba o pumunta sa isang simbahan, kundi para sumamba. Kaya isang magandang Tagalog term sa salitang church ay bahay, hindi pala sa salitang church. Sa salitang pagdarausan ng pagsamba ay bahay, sambahan. At sa salitang church naman, iglesia. Okay po ba yon? Iglesia. So hopefully nakatulong yung definition natin yan. Po. So persuasive. Na-persuade ko ba kayo? Kaya ako minsan parang nagkakasala ako kapag sinasabi kong dun sa church namin. Bakit sa'yo? Sa inyo yan. Di ba? Kayo may-ari. Church nyo. Kaya marami, itong tingin ko, evaluation ko sa mga pastor na masyadong parang possessive sa kanilang mga tupa. Because they are calling it their church, my church. So, possessive yon. So, yung mga tupa sa kanya, ang tingin niya, miyembro niya yon. Which is, sa Bible, hindi naman talaga ganon. We are in one body. They are the member of the Church of Christ. Diba? Churches of Christ or Church of God. Church of God, Churches of Christ, yun yung biblical term talaga na meron sa Bible. Okay po ba? Talagang kahit anong gawin natin na pag-aaral,
hindi mo talaga makikita na applicable yung salitang church ko, church mo, church namin. But, ayun, di ba? Naging operational kasi siya. Naging tradition natin. And it is my way, this online study na medyo paunti-unti, pakawalan natin yon. Hindi man biglaan. Huwag nyo nga awayin yung mga pastor na magsasabing, oh, alam mo, dun sa church namin, bakit sa'yo, sa inyo, binili mo? Dugo mo, paminambili mo dyan? Di ba? Sige nga, mamatay ka nga para sa church nyo. Church nyo pala yan eh. Kaya sometimes, parang napaka-possessive ng ganong term. Di ba? Pangit. Yung iba naman, kinorek. Gusto nila, belongingness, yung sense ng belongingness. Halimbawa, uy, alam mo, doon sa church natin, parang maganda, mas like pakinggan. Kasi, belong siya, di ba? Kahit hindi ka pangalan, kahit hindi ka organisasyon, nararamdaman niya, wow, maganda doon sa church natin. Kahit hindi ka naman talaga kasama doon. But still mali, di ba? Kasi hindi nga sa atin 'yon. Di ba po? At wala ring correct ko lang din, walang word by word na Iglesia ni Cristo sa Bible, wala. Ang meron lang talaga diyan, Churches of Christ o mga Iglesia ni Cristo. Plural po 'yon. Ang singular lang, Church of God, at saka meron ding plural na Churches of God. So, yun po yung mga meron na makikita sa Bible. Kung biblical tayo, try nating mamuhay ng biblical. At paunti-unti tayong bumitaw sa mga operational terms na hindi naman talaga biblical. And sometimes, it's not healthy na rin talaga gamitin. Nakaka-intimidate minsan. Alam mo, ang dami namin sa church namin. O, diba? Sometimes, gano'n yung mga miyembro. Ba't sa'yo? Pag sinabi mo, alam mo sa Iglesia ng Panginoon doon sa aming lugar, o ibig sabihin, Iglesia ng Panginoon yan, marami man yan, o kakaunti, kasama yan sa isang katawan. Tama po ba o mali? Mababago yung mindset natin na hindi tayo magiging possessive na pastor or may iwasan nating ma-offend din yung mga house churches na nag-start sa bahay lang sila, wala man silang magandang bahay-sambahan, o diba? So, ganun. So, persuasive ang ginagawa ko sa inyo ngayon. Yan yung persuasive definition. So, eschatology is a hope-filled assurance that God's justice will prevail. Yun naman yung pag-persuade ng eschatology. May purpose siya na magpe-prevail talaga yung justice ni Lord. Kung bakit hindi naman talaga titingin tayo pag sinabi mong eschatology, ala, mga bulalakaw, mga ganito, taggutom, taghirap. Hindi naman yun yung highlight niyan eh. So, ang persuasion ng eschatology is for the justice of God. And, syempre, to share His eternal glory through Christ sa magitan din ng paghahari ni Kristo. Kasi, ngayon, mag-election na naman, di ba? Ang dami na naman namamarcha-marcha dyan sa EDSA, naka-green. Diba? Yung politika natin talaga, wala na pag-asa dyan. Pero hintayin na lang natin si Lord na yung maging King of Kings. Or, kung maniwala ka man, nakaupo na ngayon, and then kumilos tayo. Kung nakaupo na daw si Jesus Christ, yun ang ibig ko sabihin. Pero ako kasi hindi ako sa spiritual na nakaupo lang. So, tama naman. Spiritually, nasa trono ng Panginoon, pero physically, I believe na magre-reign talaga si Jesus Christ. I'm not inserting that na pinupush ko na yun lang ang paniwalaan nyo. So, yun yung pang-siyam na uri ng definition, persuasive definition. So, medyo buwasan natin i-check natin yung operational. Meron din yung ostensive. Ostensive definition is a type of definition that explained by term na meron kang proof. Yun yung ostensive. Halimbawa, may hawak akong Ano yung inhaler na sinasabi mo? Hawak ako. Ito. Yan. Ostensive ang tawag doon. May concrete proof ka kung ano yung tinutukoy na inhaler. So, ganun po. So, sa eschatology, pag sinabi mong ostensive, ayan naman. It is very practical or often used to define a concrete object or concept, especially when it's difficult to define them in words. So, pwedeng gamitin yung salitang eschatology in connection sa church. Diba po? At ito, Hebrews 10:25. Ito po yung perfect example. Not giving up meeting together. Huwag daw kalimutan ng fellowship.
pagtitipon, bahay man yan, prayer meeting man yan, o eating lang yan, o, di ba? Lalo na. As some are in the habit of doing, but encouraging one another. Yun ang trabaho, encouraging, hindi maritesan one another sa fellowship. And all the more, as you see the day approaching. So, di ba? Ang purpose kung bakit pala nagkaka-fellowship, kung bakit may church, isang purpose niyan is para mag-encourage to one another, and ang end goal, di ba, is eschatology, because darating si Jesus Christ. Kapag humiwalay ka na o wala ka ng ang tawag doon, yung wala ka ng appetite pagdating sa fellowship, that means you're not aware that anytime Jesus can come. Kasi wala yung readiness sa heart mo, 'di ba? Kaya yun yung delikado yung mga talagang medyo nagpo-fall away or nanlalamig ganyan. Kailangan may follow-up po talaga sila. At lahat ng kapatiran, magtulong-tulong, mag-chat sana sa mga nanlalamig. Hindi lang yung pastor, wag niyo hintayin na yung pastor lang magpa-follow up. Tsaka hindi sapat yung isa. Sometimes pagtulungan ninyo, magugulat yon. Lahat kayo nag-aalala sa kanya. 'Di ba? So, ang ostensive definition, we are pointing out na importante kasi darating na si Lord. Kaya kailangan maki-fellowship ka. 'Di ba? And yun nga, kung bakit para sa ng eschatology, anong proof meron ka? Ayan, church. Yan ang proof na totoong darating si Lord. Because sabi diyan, the day is approaching. That's why we are having fellowshipping. So in the Bible, fellowshipping is one of concrete proof that the church is made of believers with expectation to the physical coming of the Lord. Amen po ba? Amen. Next, extensional at saka intentional. Dalawa ito, magkakambal yan. Yung isa pang labas, yung isa sa loob. Yung extensional, mula sa salitang eschatology, so sa magsasanga siya para mas malaman mo na iba yung eschatology at saka ecclesiology. Sa ecclesiology, tsaka eschatology, pag nakita mo sa eschatology, ito yung mga sa kanya, second coming, resurrection, final judgment, new heaven and new earth, tribulation. Then, that is eschatology. Di ba po? Pero kung ecclesiology, ang nakalagay dyan, fivefold ministry, yung prophet, pastor, o ganyan, body of Christ, kung anong mga pangalan natin sa church, yun yung ecclesiology. So, ang tawag dun is extensional definition. And intentional definition or connotative, yung isa, denotative. Sa extensional. Sa intentional naman, connotative. So, yung kung saan naman siya na-associate. Saan ba associated yung eschatology? It involves themes such as hope, restoration, divine justice, redemption. Not only yung grand theme niya na second coming, resurrection. So, under that, merong mga intentional connotative din. And the culmination of God's promises. Okay? So, synonymous, ibig sabihin ng synonymous, from the root word synonym, kapareho. So, ano naman yung kaparehong word ng salitang ecclesiology? Yon, end-time theology, study of the last days, doctrine of the end. So, ano pa ba? Kung meron ako nakalimutan na synonymous na ibig sabihin ng eschatology, pwede nyo pong i-comment down. Try nyo po i-comment. Comment nga natin, ano bang pwedeng mga ibig sabihin? Huling panahon. Sa inyong lengguwahe, ano ba yon? Ano ba yung last day sa Ilocano? Naririnig ko. Kalimutan ko na rin eh. Mga Ilocano po kasi nandito. Tagalog po ako na brought up. Pangasinan yung mother and father ko, pero hindi ko rin alam sa Pangasinan yung salitang last days o huling araw. So, para matuto ko, suggestion ko, paki-comment naman sa ating comment box kung ano ang salitang last days or eschatology sa inyong lengguwahe. Ang tawag naman doon, kapag ita-translate natin sa language natin is transliteration. And last, number 14. Ang tawag dito, yung unique way nyo ng pag-define. Ako na yung mukha dyan. Kasi ako rin yan eh. Di ba? Yan yung tinatawag na self-defined. No? Ayon sa ating definition. Siyempre, ayan, sabi ni Brother Nico, maudi nga aldaw. Naglaing mat ni Brother Nico. So,
Ito, sa aking definition, kasi mahilig ako sa alliteration. This is my own unique biblical definition. At sa pang 14, ikaw, pwede ka rin mag-define kung ano yung definition nyo in accordance sa Bible or sa lahat ng uri ng definition na yun, na kung ano yung ma-study mo, you have to define it in your own way. And this is my own way of defining eschatology. So, ano po yun? Eschatology is the study of end times event, o end time events, exploring views. Siyempre, kailangan explore mo yung views. Kasi ako, against ako sa mga dogmatic. Kailangan tignan mo talaga yung mga iba't ibang view. From eternity past to eternity future. Bakit eternity past? Kasi before the time is eternal. Walang hanggan. And papunta tayo sa eternity future. But beyond that, sa gitna ng eternity past and eternity future, nandito tayo, existent. So, examining God's ultimate plan for existence. Culmination. Kung bakit tayo nag-e-exist, alam natin na may plano si Lord. Naging palpak man si Adan at Eva, marami mang makasalanang tao ngayon. Ang sabi naman ng Bible, maraming tao magpapakasama ng magpapakasama at ang mabuti magpapakabuti. Yan ang parehas na sign sa Daniel and same sign sa Revelation. Basahin nyo sa Daniel chapter 12, meron kang mababasang ganon, yung banal, lalo magpapakabanal, masama, lalo magpapakasama. Ganon din sa Revelation chapter 22, inulit na naman yon, yung mga banal, lalo magpapakano, o malinis, lalo magpapakalinis, at yung masasama, lalo magpapakasama. So, yun yung, ano ba yung plano ng Lord? Bakit ganon? So, merong God's ultimate plan of existence. Culmination. May peak, may hangganan lahat yan. Amen? At hindi talaga matutupad yan mga iniisip ng mga hindi naniniwala sa Diyos. Even though sabihin nila na, oh, may breakthrough. Kahit hindi na tayo kumain ng mga pinapatay na animals. Pwede nang kumain ng meat na using biotechnology. O, di ba? Merong mga ganun ngayon eh. Na nagpo-produce sila ng mga meat, na cultured meat na tinatawag na hindi ka na kailangan pumatay ng hayop. So, kahit marami pang ganyan na maimbento, still imperfect pa rin ang world. At ang ultimate plan lang ng Panginoon ay pagbumalik na ulit ang King of Kings and Lord of Lords. Amen? So that's how I define. Eschatology is the study of end-time events, exploring views from eternity past to eternity future, and examining God's ultimate plan for the existence culmination. So, 3 X siya. Exploring, examining, and existence. So, ikaw, if you will define sa 14 ba naman na definition, ikaw naman, invento po kayo kung anong ibig sabihin na eschatology in your own words. Pwede po ba tayong mag-type what is eschatology in our own words? Biblically ha, dapat yung biblical din. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay. Kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos, tayo'y lumalago sa buhay. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang, sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng Kanyang salita, ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos ng makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo.
ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan tayo'y kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ako'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo. Sa teolohiya at biyaya, sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa Mobile Bible School, tayo'y naglalakbay. Sa pag-aaral ng salita, tayo'y magwawagi. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagpupuri. Sa kanyang biyaya, tayo'y nagmamahalan. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagkakaisa.